Kumusta mga ka-bakers? For today's video, samahan niyo ako. Gagawa tayo ng ating cinnamon roll or dalawang klase yung gagawin natin dito pero isang timpla lang, cinnamon roll at saka cinnamon loaf. Overnight to mga ka-bakers na gagawin natin. Time check pala is alas 6 na ng gabi. Gagawa na tayo ng pandesal. Bale, isasabay natin yung paggawa natin ng ating cinnamon roll. So para sa mga baguhan na gusto nyong matuto, panoorin nyo lang matapos ng video para makadagdag sa inyong mga recipe or tinapay na gagawin. So yan mga kabakers, kung gusto nyo, panoorin nyo lang matapos ng video. So ito na nga yung mga lanera na gagamitin natin. So ayan, hindi ko lang sure kung anong size nitong lanera. Kung mapapansin nyo, meron siyang sapin sa loob. Binagyan ko siya ng baking cup. Saka ito naman yung gagamitin natin sa ating cinnamon roll. Saka yung isa sa cinnamon loaf. Ito na nga yung mga ingredients, no? Andyan na yung mga tamang sukat, asukal. Medyo mataas yung asukal dito na nilagay ko. Kasi mahaba-habang paalsa yung ating pagpaalsa dito, no? Kaysa normal sa mga normal lang na paggawa ng tinapay. Medyo mataas to kasi nasa 250 yung asukal na ginamit ko dito. Pero mas marami naman yung outcome nito na magagawa kasi nga mahaba yung palsahan nito. Pag mahaba kasi yung palsahan, mas marami yung lumalabas na tinapay na gagawa. So ayan mga kabikers, ganun lang ako. Minasa ko lang siya. Yan. Tapos idadaan natin yan sa ating makina or roller, dough roller. Naglagay lang din ako ng harina sa mesa natin para pag naglagay tayo mamaya ng ating masa, hindi siya didikit. So ayan yan na, nakapaglagay na tayo ng ating masa. So ito na nga yung ating dough na daanan natin sa ating dough roller. Bali, na-finish natin siya ng 5 minutes. So ayan, stretch lang natin. So pag ganito mga kabakers, no, medyo lumalaban to siya pag bagong hango lang galing sa ating dough roller kasi medyo hindi to gaanong malambot yung ating dough. Medyo nag-aagaw yung lambot at saka yung tigas. Kaya ang gagawin ko, ibabalot ko muna siya ng plastic para mas lumabas yung kanyang lambot, no? So gumamit nga lang tayo dyan ng 2 sachet ng cinnamon, tapos naglagay tayo ng 3 kutsara ng asukal. Pagkatapos ay i-mix natin. Yan, tapos paliganyan lang ilalagay natin. So nasa inyo na yon kung ano yung technique ng paglagay nyo. Pwede nyo lagyan ng margarine, haluan, or dairy cream, pwede rin naman. So ako naman pagkatapos in-spray ko ng tubig. Wala kasi ako yung pang-spray na sira, hindi pa ako nakabili. Kaya yan lang ang ginamit ko. Pero mas maganda kung gagawa ka ng ganyan, mas maganda talaga pag spray yung gagamitin nyo kasi hindi kagaya niya na may namumuong tubig. Madumi siya kasi pag naikot na siya lalabas, punta siya sa misa. So ayan, naglagay lang tayo ng harina uli kasi nga dahil nga doon sa basa para mawala, hindi siya didikit. So ayan mga kabakers, ganyan siya kalaki, no? So sa paggawa dito, kayo nang bahala kung hindi naman tayo puro parehas ng presyo o timbang ng tinapay kung magkano. So ayan, yung loaf ko, bali pinutol ko lang siya ng haba ng ganyan. So yun ang style ko. Kayo kung ano yung style nyo, sana sa inyo na yun. Yan, bali linagay lang natin sa dyan sa ating mga baking cup, sa ating molder, no? Yan. So ito, tuloy-tuloy lang natin hanggang matapos. So ayan, bali 9 pieces, no? Bali yung
Bawat isang hiwa niyan mga kabikers, tubitimbang yan ng 75 grams. So ayan. So tuloy natin. Ayan. So ganyan lang. So nasa inyo na naman kung yung pagputol dito, nakita kayo gumagamit sila ng sinulid. So pwede rin naman, no. Kaso para sa akin mas madali ito kasi nga nagagawa tayo ng pandesal, di natin na kailangan maabala masyado. Kaya ganun na lang, pabilisan lang. So kung mapapansin nyo, pinutulan ko kasi medyo mahaba siya. So meron pa kasi mga tira-tira sa dulo. Ayun, pagputol ko kanina, kaya dinagdagan ko na lang. Tapos yan, linagay na lang natin dyan. So ayan mga kabikers, no, ganun lang. Pagkatapos niyan ay dito naman tayo sa ating susunod na natin yung ating loop na gagawin. So yung loop ko mga kabikers, hindi na ako masyadong naglagay ng design. So ganyan na lang, para sinukat ko lang doon sa molder yung haba niya. Pagkatapos ay pinutol ko. Yan mga ganyan yung size ng molder natin. Ganyan din kahaba yung putol. So ayan. So pagkatapos ay yan, kakat natin. Yan, kayong bahala na kung anong design yung gagawin nyo. Sa akin ganyan lang. Kinat ko lang siya. Yan, para mas madali lang, no? Kasi naghahabol tayo ng oras kasi mag-alas 6 na. Magagawa pa tayo ng ating pandesal, tapos isasabay lang natin yung bukas ng umaga pag nagluto tayo ng pandesal. So ayan, ay lagay na natin dyan sa ating molder, no? Ayan. Ito pala, pagkatapos pala niyan, hindi ko na ipakita kasi wala nang takip tong ko kasi ginagamit ko yun sa banana cake. Linagyan ko siya ng foil para maging secure yung kanyang pag-alsa. So ayan mga kabikers, papalsahin na natin yan. 12 sleepless hours later. Good morning mga kabikers. Time check is mag-aalas 5 na. So bali na ito na yung cinnamon roll natin. Mapansin nyo, hindi siya masyadong alsado. Babanyahan lang natin. Ayan. So nagluluto ako ng pandesal mga kabikers. Sasabay ko to. Itlog pala to mga kabikers. Isang itlog. Yung ating pag-wash. Tamang-tama lang yung kanyang alsa kasi sinadya ko talagang taasan konti yung asukal niya. Bali ang asukal pala na ginamit natin dito sa 1 kilo is 1/4. 250 grams ang ilinagay ko para hindi siya masyadong alsado pagka kinabukasan kasi medyo mahaba yung oras nito eh. Kasi ginawa ko ito mga kabikers is alas 5 ko ito ginawa, natapos tayo ng alas 6. Ngayon is mag-aalas 5 na din. Kaya hindi siya masyadong alsado. So yan mga kabikers, pagkatapos nito ay lulutuin ko na to. Update ko na lang kayo. Nagluluto kasi ako ng pandesal kaya sinabay ko lang to. Ito naman yung loaf natin. Ninagyan ko lang ng oil para wala na kasing takip nito eh. So yan, iguwas lang din natin. Update ko na lang kayo mga kabikers pag maluto na ito.
Luto na. Bali naluto ko siya ng itong roll natin. Naluto ko siya ng 10 minutes. Ito. Yung loaf naman, naluto ko siya ng 18 minutes. So ayan mga kabakers, abangan nyo lang, gagawa tayo ng ating icing. So malamig na mga kabakers, tanggalin na natin ating tinapay. So ayan siya. Gamit pa ako ng spatula pagtanggal kasi kitang gilid. Ang ating loaf, cinnamon loaf. So gawa muna tayo ng ating icing. So ito yung mga ingredients natin sa ating toppings, kiso, yung mumurahin lang. Tapos maglalagay ako dito ng kalahati nitong ating director. Yan. So lagay lang natin dyan. Tapos gagamit lang ako ng mixer. Maglagay tayo ng 1.5 cup na powdered milk. 1/2 cup ng evap. Huwag muna natin ubusan. Ito pang 1/2 cup ng powdered sugar dito. Ubusin na natin yun. Vanilla. 1 tablespoon. Mga kabakers, tapos na tayo. Ito na ngayon kanyang finished product ng ating cinnamon roll. Nalagyan na natin siya ng ating icing. So parehas lang yan. Ito yung loaf natin. Parehas lang din yung style ng paglagay natin ng icing. Yan, ganun lang. Para hindi siya matakaw sa icing. So yan, napakalambot nito mga kabakers. Yan, yun lang ang finished product natin. Sana nagustuhan nyo. Kung bago ka pa lang dito sa channel natin, huwag kang like and share. Subscribe na din para updated pa kayo sa mga video natin na gagawin. So yan.